Good noon. What time is it? Philippine time? 12. Wow, it's a very good noon to everyone all over the world. Here we go. We start our seminar, one whole day seminar, and because we are mature, we can make it, out of 3 days before of seminar, we make it one day because of the expertise of our leaders and our teachers. Okay, so today, I would like to let you know all over the world, yung mga nanggaling dito na naging product ng ating BBS, Vacation Bible School or Bible Vacation School, which way, yun ang ating inaabot ngayon. With your pledge to God, like Laika Bautista, thank you sa help mo. Agad-agad nagpadala. Because meron silang tanim, no? May seed kayo. Kaya nga, gusto ko mag-testimony kayo for the sake of all children. Naalala ko si Laika is also a product of children na paligid-ligid dito. Kahit na mahirap para sa kanya, she make it a point na makarinig siya ng Word of God. And then, naging teacher ng BBS, naging teacher siya. So ngayon, supporter siya. Alam nyo, ganyan yan, level. Later on, kayo teacher, later on, pag nag-abroad kayo, hindi kayo matitigil sa inyong commitment kay Lord. Just like kay Denise, would like to welcome Denise from Paris, from Israel, from Morocco, from whatever. From siya sa lahat ng mga 23 countries. Kasi nag-touchdown siya doon eh. But hindi nyo lang alam yung faith ninyo. Kasi pag nilagay kayo sa faith can bring you to the place where you wanna be or where God wants you to be for a purpose. Kaya sa faith po tayo. Kaya ang ating team ngayon ay The Flood, Noah's Ark. It's all about the story of Noah's Ark. At yun, hindi lang po mga kabataan ang mag-gain ito, lahat tayo. Jesus is for all. Kahit matanda ka na, hindi mo ito alam. Kaya kailangan tayong magtutok dito sa BBS dahil lahat tayo ay kinukommunicate ng Panginoon. Alright, taglis tayo dahil ito ay nasa Barrio Dos lang po. Kaya sabi ko kay Laika, we're so proud of you. Lahat naman tayo na hinubog ng Diyos dito sa Barrio Dos lang po ng ating BCF ay lumilipad. Because our perspective is eagle, like an eagle. Raising you, bagong believers, yung iba kasi off and on, hindi nyo na we reach you, di ba? With Jesus. And then you receive Jesus in this church. And then, i-consolidate kayo. Bibigyan kayo ng mga taong tumulong sa iyo magbigay ng information about Jesus. And then, until you can be committed at magkaroon kayo ng discipleship training. Consolidation. Reaching you or welcoming you in the family of God by receiving the Lord Jesus Christ. And then, consolidate. Ang consolidation natin ay to help you to be one to start a new life. Kasi yung iba, tanggap ng tanggap, hindi nila alam paano mag-start anew. So, yung consolidation ay bibigyan kayo ng mga taga-church ng opportunity to start up a new life. Marami ang hindi, kahit pastor, hindi marunong mag-start up a new life. Only in Christ, kung wala ka kay Christ, hindi ka maka-start a new life. Kaya, tinatawag natin, lagi na lang New Year's resolution, tapos, dissolution. Because only in Christ that you can start a new life. Without Christ, where is new life? Wala. Kaya it calls for 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ,
Doon pa lang ikaw maka-start up a new life. So, consolidation is the time where all those who are consolidated already, yung nag-mature na, ay tutulungan kayo na maging in Christ so that maka-start kayo ng new life. Siyempre, cut off all your friends. Yung iba medyo delayed na. Kung kailan pa tumanda, doon pa lang nag-cut off kasi medyo hindi na sila bagay TikTok or mag-inom. No, hindi mo kailangan hintayin yun kasi you decided to start a new life, consolidation. So, una is, ito kasi ay discipleship ito, pero kailangan nyo malaman ang process. Okay? Una, you are soul winning, kaya nagre-reach out tayo, di ba? Nakita ninyo, ang reaching out natin, makinig kayo mga leaders. Ang reaching out natin is, depende yan sa ating leading ng Panginoon. Sa buong church, meron tayo minsan 3, minsan 4 times. Yun lang mag-soul. Kasi pag nag-soul win ka, may trabaho ka, hindi yung soul win. Doon pa, pastor, hanggang buong buhay mo, doon ka, soul winning ka ng soul winning. Wala kang product. Kailangan po natin ng soul winning, consolidation, to help them to know Christ. To help them. Diba? Kaya meron tayong home churches. Doon muna yung mga baguhan. Yung na-win nyo na soul, doon muna sa home church. Ang home churches ay composed of leaders na kung saan sila ay tutulong to start up a new life. Kung bakit ilang kayong taon na nagsimba na hindi kayo naka-new life. Old life pa rin kayo because hindi masyadong napag-aralan kung paano i-process. Ay marami tayong na soul win, pero na-win din ni Satan. Baliwala. Ilang taon na? 26 years, supposedly. Kaya nga sabi ko, although nasasayahan ako dahil gumagana na ang system ng Lord sa atin sa BCF, pero nahihinaan pa rin ako. Why? Because walang system. Look at your neighbor, lahat dito may system. Pag outside the system ka, you cannot benefit. Right? Right? Kahit nasa ATM, may system yan. Pag hindi ka mag-follow ng system ng ATM, you cannot withdraw money. Because may sarili siyang system. Okay? Ganon din ang life. May system tayo. Pag yung system natin ay hinaluan mo ng system ng animal kingdom, ayun, may LGBT. Naintindihan nyo? So, consolidation is a process wherein nag-help tayo sa mga tao, tayong church, yung mga taga-church, yung mga baguhan natural, bago ito sa inyo. Yung mga datihan na, bago pa rin sa kanila. It's all because wala tayong seriousness. Pag hindi tayo serious, natural din natin makuha yon. Kaya naintindihan natin, ang consolidation is to help people to stand up a new life. To start a new life. Then after yan, soul winning. And then dalhin na natin sa discipleship. Discipleship naman is to help someone to back their life in order. Dito sa discipleship, marami kang putulin. Putulin mo yung barkada mo, putulin mo lahat ng mga pleasure mo. Kailangan ka magpa-disciple kasi God is ordering your life. Ino-order. Yun nga, may, na-consolidate ka nga, nag-start ka a new life, wala ka namang disiplina. So, you always go back. Kaya ganun nangyari sa inyo. Alright? So, sabi niya, discipleship is helping someone back to order your life. Kaya ito yung ginagawa ko, kay Denise ginagawa ko. Sa aking mga na-disciple, ito yung ginagawa ko, ino-order ko. Kaya may rebuke. Pag nakita ko sila, bumabalik sila sa pagkachismosa, may rebuke kasi ino-order ang life dito sa discipleship training. Now, bakit kailangan magpa-disciple ka? Para ma-identify ka na ikaw ay ka-look-alike ni Jesus. Kasi ikaw yung balikan. Pag hindi ka na-disciple, hindi ka balikan. Wala ka sa rapture.
Iba naman, nag-aabang ng rapture, hindi man lang nagsisimba, hindi man lang na-disciple, hindi man lang inalam kung paano, di ba? Pag nagtrabaho kayo, alamin nyo how to apply. Much more, kung gusto niyo sumama kay Jesus, alamin din nyo ng qualification. Hindi ibig sabihin na marami kang alam, okay na, no. Kailangan alamin ang kanyang will. Ang qualification ay will ng Diyos. Your will be done, your kingdom come. Okay? Ano ang will niya? Discipleship talaga. Kaya yung equipping the saints natin ay isang training, pagbibigay ng tools sa inyo para kayo, tingnan nyo iba, dahil hindi sila nagpa-disciple, ginawa lang yung equipment, yung tools, pansarili, pero it doesn't guarantee na makasave yan sa inyo. Tama? Pero discipleship, ay talagang sinala ka dyan. So that you can be as spotless and blameless. Ikaw yung babalikan. Or marumi ka, hindi ka balikan. O tapos papasok na naman natin, ay, ang Diyos ay puno ng grasya. Yung grasya niya, kahit na ako'y nagkakasala, ang grasya niya, isasama talaga ako sa rapture. Hindi, mahirap naman po, pag dumating ang rapture, hindi pala. Makabalik ka pa kaya? Sasabihin mo, wow, mali. Kaya ngayon na, you have to search what is the right qualification. So discipleship is helping someone back their life to order. Because na-disorder nga tayo dahil sa kasalanan sa mundo, sa sarili natin mga pita ng laman, na-disorder tayo. Kaya ang discipleship training ay pinagkaloob ng Lord para magkaroon ka ng order sa life. Palakpak. And then, you are to lead someone. Your mentor is going to send you. I will send you to engage in assignment in Jesus' mission. Pag hindi kayo na-sent off, dahil kayo na training. So, iba sa atin, nagtuturo ngayon, hindi ibig sabihin na sent off na kayo, ha? Tuturo kayo para at least bigyan kayo ng opening eye na ito pala ang process ng Lord. Okay? We win souls. Kasi si Jesus pumunta para i-win ka from the dark. Galing ako sa dark, na-win ako. So I decided to accept Him as my own personal Lord and Savior, and then nagpa-consolidate ako. What do you mean by that? I need someone. So God is sending you someone to help you to be in Christ. So marami kang information dyan. To start a new life. In other words, talikudan mo yung old life mo, you need someone. Yung nandun na sa new life siya. Kailangan ko ng someone na may new life na. Kasi old life ako. That is consolidation. Iko-consolidate ako. So, hanap ako ng tao o mga tao na mag-help sa akin mag-start a new life. And then, starting a new life, pag marami ka ng dahan-dahan, tumalikod ka na sa iyong past, tumalikod ka na sa iyong mga dating kaibigan na hindi makatulong sa iyo dahil tuturuan ka what is right. Inadapt mo na yung mga right. Dinidelete mo na yung mga left. Yung mga hindi dapat. And then, you found yourself talagang nagpapadisiplina ka na. Look at the monkeys. Pwede mo silang i-train na parang tao. But they cannot go beyond. Ano na mga tao, yung whale, di ba? You can train. Pinapakita lang ng Lord na may power and authority tayo over animals. Hindi yung nawili na tayo sa animals, tapos nag-animal, na tayo pala ang ng animal, wala na yung salvation. Tayo na yung naging slave ng animal. Hindi masama ang mag-care sa animals. Pero yung time mo nandun na, mamatay ka. Yung animal mo mamamatay, baka mauna ka pa mamatay sa animal mo, sa iyong inaalagaan. Ngayon, nasa ng salvation? Wala. So sabi ko nga, may purpose ang Diyos kung bakit niya create ang animal. Not for us to really
take good care of them. Because, i-care natin sila, pero hindi too much because animal level sila. Kaya nga, yung iba ngayon, binibigyan na ng dede, ang mga baby ng mga animals. Kailangan din naman nila ng dede ng kanilang mga nanay. Di ba? So, you rebel against that system. What happened? Because you are rebellious, you too will die. In other words, hindi ka na magiging tao, ikaw ay magiging utak animal. Naintindihan nyo? You see the difference? Mukhang hindi kayo happy, palakpak. Sabihin mo sa katabi, hindi tayo grade 1 na kailangan utusan na. Yung grade 1 natin, mga elementary natin, palakpak! Hand sideward! Left! Ganon. Tingnan mo, nagpalakpak kayo. Makinig muna kasi. Sabihin mo sa katabi, ang isang teacher, nakikinig muna sa instruction bago gawin. Kawawa yung mga sumusunod sa'yo. Hindi ko sinabi magpalakpak kayo, sinabi ko lang example, nagpalakpak kayo. Hindi doon yung nakita yung sarili niya pag sabihin ko, punta tayo ng impyerno. Kasi hindi ka nag-iisip. Kaya sabihin mo sa katabi, ang pag-iisip binigay ng Diyos. Ang animal, ganyan. Sit down. Sabi niya, sit down din. Tuwang-tuwa ka naman. So, ganun ang gusto ng demonyo sa'yo. Maging katulad ka ng animal. May pagkaiba tayo. We have thinking. We have emotion. We have thinking. We have mind. Like God. Mind. Palakpak. I-elevate niyo ang sarili ninyo. So, hindi ko na kayo kailangan sabihan ng palakpak. Kung alam niyo na bless kayo, bahala na ikaw lang mag-isa. Hindi tayo sanay na tayo lang mag-isa. Sanay tayo ng malahat-lahat. Pero nagkamali ang lahat kayo lahat. Wala man lang may naiwan ni isa na tama. Ayun ang hirap, di ba? Kaya nga tinuturuan kayo para pag kayo nang magturo, ang ano natin hindi natin i-poison ng ating mga estudyante. Okay? Relax! Tao ka, gamitin mo. Kaya tuloy dito, malalaman na wala sa spirit ba? Sabihin mo sa katabi, 3-in-1 ka ba? May spirit, may soul, at may katawan. So, habang nakaupo ka dyan, nakafocus ka sa tatlo. Ano ang dapat pagalawin? Pag tinawag ka, syempre katawan, tatayo. Hindi yung pag tinawag ka, titingnan mo lang. Nagets niya? Kaya nga, ang tunay na tao, nakilala niya ang sarili niya, alam niya paano mag-function ng kanyang sarili. 3-in-1. Spirit, soul, and body. Mag-isip naman kayo, anong kailangan dito? Kailangan dito utak. Huwag galaw ng galaw, iutak ang kailangan eh. Nagets? May nagets? Mukhang di kayo masaya. Ang taong nakakuha ng idea, masaya. I was blessed with books na nakita ni Lord kay Pastora Jonah. Yes, Pastora! Yes, Pastora! Marami akong nakuha. Si Jonah nakaganon yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, mag-observe naman kayo. Saan kayo na level? Right? Lalo na matanda na tayo. So, pag matanda na tayo, dapat mas marami tayong alam sa mga baguhan. Pag medyo nalata mo na, medyo mas marami pa akong di alam Double time. Kasi hindi maganda, teacher ka, mas maraming alam ang iyong estudyante. Then, kukunin sa iyo ang pagka-teacher mo. Automatic yan. Ang magiging teacher mo, bata. Yung estudyante mo. Sabi, alis ka nga dyan, wala ka palang alam eh. Diba, hindi maganda. Lalo na pag nanay ka. Pag nanay ka, nanay ako ni Jollibee. Siyempre, maraming alam ang anak ko. But I will not permit na mas marami siyang alam. Dahil ako, ang nanay, mas marami akong alam. Although alam niya yung academics niya, but I'm trying also to look at their academics para may saysay ka naman na nanay kapag kausap ka about medical, mga technologies. So then, later malaman ng anak ko na, Ma, mas marami ka pang alam sa akin. Dapat kasi nasa taas si Jesus eh. He's the great teacher. Palakpak.
So, yung reaching out po natin ay merong panahon. But like this, may BBS po tayo. It's part of our reaching out naman. Kailangan normal ay equal tayo. I mean, balance. Di ba? Kari-reach out natin na ating anniversary, kailangan naman natin tutok sa salita. Mabilisan na dito sa BCF. Now, ang target po natin, mag-raise up ng mga kabataan na maging good leader someday. Katulad ni Abigail. No, siya, praise God, lumaki siya rito. So, although maraming attack sa world, kasi ang mga bata, curious, conscious, gustong mag-discover ng something. Or as long as ang mga nanay or ang mga leader ay umaalalay, hindi ma-fall ang mga bata kahit ano mangyari, lalo na't may foundation. Lalo na kapag sa church sila lumaki, may BBS. Kaya pilitin nyo talaga ang mga anak nyo habang bata pa na magpunta ng BBS. Kasi sa BBS, foundational yan. Paglaki nila, hindi nila makalimutan ang lahat ng natutunan nila sa BBS. Dahil una, salita ng Diyos ang tinatanim, kaya hindi talaga pwedeng mawala. Kahit na nagkasala sila later on, basta't nandun yung foundation, babalik at babalik sila. Yun ang maganda doon. Kaya suportahan natin ang BBS, lahat tayong mga nanay, yung mga dating mga teachers, at kahit kung may teacher kayo, hindi lang kaya, nagturo kayo, okay na kayo dyan. Unlimited, may kaibigan kayo sa labas. Oh, paalam sa kanila may BBS tayo. Kahit na pakunti-kunti, they can plan. Bakit natin inimbita sila maging partner? Kasi may string attached ang taong nagsusuporta. Hindi ako makahingi, pastora, kasi ayoko manghingi. Sinabi ko bang manghingi tayo? Sinabi ba ni Jesus na manghingi tayo? No, magsuporta tayo. Okay? Unlimited na tayo. Kahit kayo ang teacher, kayo yung binibigyan ng stipend, pwede kayong mag-extend ng inyong help sa pamamagitan ng inyong mga influence. Kaya makita mo kung may value ka. Pag may value ka, katulad ko, kasi siguro may value ako kay Laika. Pag narinig niya na ganon, o Laika, mag-ano ka dito, mag-partner ka dito, kasi dito ka galing, alam mo ang susuporta, kaya sila nagbibigay. Katulad ni Ken, hindi ko na kailan sabihan si Ken. Nalaman yung BBS, automatic kasi yearly. Aside sa kanilang tithes, talagang automatic sila kusa dahil naging part sila. Okay? Katulad ni Joy Bacon. Yung mga dati dito na promote sila because of the church, automatic silang may attachment. So, can you imagine, 195 nations, kahit kumalat kayo dyan, as long as may attachment kayo kay Lord, talagang alam nyo ang gagawin nyo. Kaya ito magiging stable, ang BBS ng BCF, sapagkat tayo po ay talagang nagpa-process. Katulad ng tanim. Palakpak! Kaya kayo mga baguhan, nag-enjoy na kayo. Hindi kayo nag-suffer. Maraming nag-suffer nung una. Yung mga ating mga naunang BCF, dahil sila yung nagsuporta. Ultimo yung pangalan nila nakalagay dyan sa building. May mga pangalan na bato yan, pinalagay ko sa bawat foundation. Ngayon, kahit wala na sila dito, recorded yan sa langit. If ever they continue to Jesus, doon sa judgment naman, lahat ng ginawa mong ayon sa salita, recorded. Pero yun lang, hindi mo ma-enjoy kapag ikaw ay wala na sa linya ni Jesus. Kaya pag kayo ay na-backslid, just go back. I mean, decision lang. Yung salita nyo, gusto nyo bumalik, isama nyo yung paa nyo. Mahilig tayo magsalita, yung paa natin hindi gumagalaw. We need to go to what we say, right? Ho! Hallelujah! Palakpak! Yun po. Ang aking trabaho as a pastor is to steer you up, to give you the picture. Kasi pag hindi nyo nakita ang picture, hindi kayo ma-inspire to do this. This is eternal. Kaya hindi kayo mawawalan. Kayo ang unang recipient ng blessing ng BBS, mga teachers.
Una, natuto kayo, marami kayong matutunan dito. Pangalawa, actual, makikita ninyo how to adjust. Kasama na yun sa inyong matutunan. At pangatlo, maging recipient kayo ng knowledge na kung saan, kahit saan kayo mapunta, dala-dala ninyo. And that is the blessing na hindi mawawala. What we call eternal blessing. Palakpak. So today, I announce to you, you pray. Prayer is our tool. With the prayer precedes miracle. Ewan ko hanggang ngayon sinusulat ko pa rin sinasabi ko. Ilang taon na yan. It means to say hindi ninyo pinapractice. Kasi born again, praktisado tayo magnalangin. Pag may narinig tayo, medyo na-ignite lang na pag walang prayer, walang milagro. So, pag may prayer ka ngayon, yung tomorrow mo, it's gonna be a miracle one. Hallelujah. Kaya tayo hindi mahilig manalangin because we do not see the benefits. Kapag nakakita ka ng benefits, iba talaga yung nag-journal. Hindi yung kung ano sinasabi ni Pastora, sinusulat. Pero pag yung experience ninyo, hindi nyo sinusulat, nakakalimutan ninyo. Yun mismo si Jesus ang nagtuturo sa inyo personally. Alright? So, if you're not happy in teaching, you'll never benefit. Una, anong goal mo? Anong tiniisip mo sa sarili mo? Bakit gusto mo magturo? Of course, number one, you want to learn. Ano pa? Not just because you want to be a teacher. Everybody should be a teacher kasi lahat ng experience mo, ituturo mo. Lahat ng courses, nagtuturo. Accountant ka, ituturo mo rin yan. So, wag mo sabihin hindi nagtuturo. Lahat. Amazing itong si Jesus. Pagtuturo ang inintroduce niya sa buhay. You can never be an accountant without a teacher. Tama ba? You're supposed to release what you have through teaching. So, walang lusot. Lahat magti-teach. Whether you like it or not. Nandyan lang yung gift, nandyan lang yung talent, pero kung hindi mo talagang gagamitin, you cannot enjoy it. So, lahat ng available, i-enjoy nyo na. Kasi, balang araw, wala na kayo dito. O, yung kamatayan, hindi namimili. Bata, matanda. Right? Okay ka na ba yan? Kung mamatay ka, harap ka kay Lord, okay ka na ba? May isasagot ka na ba? So, walang cramming. Walang cramming sa heaven. Nasanay kayo, test bukas. So now you need to process yourself so that one day, kapag ka ay nawala, na alam mo nang mangyayari. Ang sarap kapag alam mo ang mangyayari. Tama ba? Kaya ang Bible is not only giving you information now, but it will give you information later, to the future, to the next. Palakpakan natin ang Bible. Kaya today, my encouragement for you is to support the BBS. I will give you the updates kung ano ang ginawa natin para ito, at sabi ko nga sa kanila, gumawa kayo ng book nito. Ano tawag doon? Portfolio. Para sa ating mga churches. Ang maganda po ngayon sa BBS natin dito ay bawat home churches na. So, hindi na mahirapan si Pastora. Leadership. Kapag may vision ka, you have to do it, and then, makita mo, i-slice ng Lord yung vision mo na malaki. How could you get 350 students? Kung dito, mahirapan tayo. Nagdanas na kami dito. Marami. So, we need a lot of money. We need a lot of people that would help us. Kung ano-ano na lang. But now, because meron na tayong alam, experience in the past, we thank God meron na tayong home churches na kung saan ang mga estudyante natin ay pwede na dyan sa inyong home to prevent ng too much na gastos. Kasi talagang magastos po ang BBS, I tell you. Noon, umaabot ako ng 200 to 300,000. Ang ma-raise up natin, 200 plus lang. Pero ngayon, I believe we can reach up to 400.
Kung yung 8 churches na yan ay may tigsi 50, 400 na. And do not limit God. Kasi lahat ng tao dyan sa inyong kapitbahay, barangay, kung ang magaling kayo mag-promote ng VBS na to, you can have as much as you can. Now, bakit ko pinili ang half day lang? Sapagkat ang ano ng mga bata, ang kanilang attention ay mahina. So, kailangan natin mag-adjust. Kaya 5 araw sapagkat half day nga lang gagawin pang 3. Wag na lang, di ba? So, actually, supposedly 5 araw yan noon, di ba? 5 araw talaga yan noon. Ngayon, gawin natin 5 na half day, pero katumbas ng 5 araw na whole day. Kasi meron na tayong idea. So, the more you grow mature, the more you can become mas marami, mas multiplied ating trabaho. So, I would like to welcome, since then, 1998, dami po nating mga supporters sa BBS. Iba yung supporter natin sa iba nating mga ministry, pero yung sa BBS, meron talagang may pitik sa heart nila kapag bata. Talagang may grupo na gano'n, na susuporta talaga sa ating BBS because they are looking forward for the next generation, good and godly leaders. Diba? Tayo ang sagot kasi ng scarcity ng ating community. Yung ating community kulang ng leaders na godly. Dami nating politicians, pero walang godly na leader. Ang godly na leader ay bibigyan ng Diyos ng power not to corrupt. That's why Jesus came to destroy the works of the devil. Diba? 1 Peter 3, 1 John 3:8. That's my favorite. Alam niyo, pag may paborito kayong verse, yan yung dala-dala ninyo abang buhay kayo. So I know I belong to Jesus. I know that Jesus came to destroy the works of the devil in my life. Lie cannot come with me because Jesus is in me. So He will destroy all the devilistic things in my life until I grow mature. So therefore, I become like Him in all I do. Maging katulad ako niya. Hindi ako perfect. Siya yung perfect. Tandaan niyo, ang standard ng Diyos ay perfect. But by the grace of God, bibigyan kanya ng kanyang power to become perfect. Hindi tayo perfect, Si Jesus ang perfect. Standard niya, perfect. Gusto mong sumama sa kanya. Tanggalin mo yung pagka-slowput mo, yung mga bagay na hindi maganda tingnan. Tanggalin mo kasi gusto mong sumama. Tama ba? Bibigyan ka pa ng kapangyarihan para mag-new life. Pag new life, yung old has gone. Sabihin mo sa katabi, nung araw, liar ka. Ngayon, liar ka pa rin. Wala ka pang na-start na new life. Yung iba sabi na born again sila. Bakit hindi nag-new life? Ang new life, bago lahat. Amen. Kaya meron tayong process. Until you got mature, you become what God wants you to become. So, to make the story short and give you the picture, babalik ang king. Kaya nga lahat tayo, pati Katoliko, your kingdom come, your will be done. Really? So, if the king will come, do you know the king? So, the dominion is the rulership. Ikaw muna. Pag na-rule ka ng king na to, spiritually, alam mo, ikaw yung pinili. Then the rapture is for all those people na nagpapili. Diba? So, kailangan tanggal yung mga old. Kasi hindi ka pwedeng aakyat doon na dala-dala mo yung old. Must be gone. And the new has come. Christ in you is the new you. Therefore, kailangan nating magpa-identify sa last days, lalabas sa mga sumbi,
Diyan ka malalaman kung may power and authority, slowput ka at wala kang power and authority. Nauunahan ka ng demonyo. Lagi. Ginanon ka na ng demonyo bago ka maka-advance. Kaya dito ngayon, advancement of the kingdom of God ang trabaho natin. Amen. Kaya kailangan natin maging serious. Yung iba parang wala lang. Malagana. Kasi hindi serious. Ang tao serious, masigasig, subversibo, dynamic, powerful, sharp. Palakpak. See? Kailangan ko pa kayo sabihin palakpak. Anong feel nyo kapag nagpalakpak kayo sa salita? Pumapasok, di ba? Minsan, ako na lang nagpapasok ng puso, ayaw nyo eh. Di ba? Sabi ng Lord, open your heart, receive the word. Kapag na-receive nyo ang word, what is the effect? Joy. Kaya namamalakpak ka kasi pumasok. Sabihin mo sa katabi, palakpak pa lang, marami ka pang di alam. So, bakit ka nagpapalakpak? Because natutuwa ka. Huwag kang magpalakpak na ganun. Hindi bagay. Di ba? Magpalakpak ka tapos nakasimangot ka. Sige daw, be. Kaya kailangan po natin, pag teacher naman tayo, magturo tayo ng tama. Okay? Pag happy ang tao, nagpapalakpak. Okay? Are you happy? Oh, di ba? So, yun, ang ituro sa mga bata. Kasi, bakit nagpapalakpak ka? Hindi ka naman happy. Nagpapalakpak ka. Kasi, pag hindi ka happy, di mo sabayan ng happiness ang iyong, kung nakashoot na ng bula yung idol mo na, hanggang doon sa ano, di ba? Paano ka magpalakpak? Galit ka. So, ang palakpak kasi calling. Tinatawag mo ang demonyo. Sabi ng demonyo, ako ba tinatawag mo? Sino ang binubunyi mo? Joy or sadness? So may symbol na naman. Sabihin mo sa katabi, kaya nga yung mga color may symbol. Yung mukha mo rin may symbol. Our God is a God of symbolic. Palakpak. Kung I fasted until now, paggabi kumain ako, syempre, I supposed to be fast because I have to focus on the Word of God. And then, kapag leader ka kasi, kailangan may focus ka. So, pag pwede mo na, dahil sa akin, medyo marami akong trabaho, God gave me the power, extra mile, na pwede akong mag-fast ngayon, pero yung dati kong 3 days na fasting, nakukuha ko na sa 1 fasting. Kasi ever-increasing nga eh. Kung wala ka talagang, walang ever-increasing. Ang Diyos natin ever-increasing sa lahat-lahat. Pati pera, kaalaman, abilidad, potential, nag-i-increase yan lahat kapag ikaw ay nakapokus sa Kanya. Alright? Happy ba kayo? So, mayroon akong bagong nakuha. Hindi maganda. Palakpak. Para kayong mga baby pato, di ba? Kasi sinabi, happy ba kayo? Alam nyo na. Maging happy kayo. You know, power of communication is one na kailangan ng quality ng isang teacher. Huwag kayong pumunta sa school nyo, maugtas naman ko sinikaroon mo. Kag-amugid na tabo, right? Whatever you speak, there is power. Okay, sa gabi pa lang you pray. That's why prayer is the best tool for you to change the atmosphere. You pray for that, ang batang matigas ang ulo, you just pray. Ang Diyos lang magpahumok sa ulo nila. Amen? So mayroon kayong partner. Kahit ako sa trabaho ko, my partner is the Holy Spirit. So today, we say bye-bye to all of you. I am not begging you. I am announcing to you that BBS is right now, start po tayo ng Monday, pero ngayon nag-start na tayo ng ating seminar para sa ating mga teachers. Kung anong klaseng teacher kayo, yun ang magiging outcome na ating mga estudyante.
Sabi mo, nakikinita ko na kung ano ang resulta ng aking estudyante. Tama ba? So, yun po, kailangan natin silang i-develop. Bilang teacher, kailangan quality, excellent ang ating pagtuturo. Kahit na summer lang, na ilang araw, hindi ito makakalimutan kasi eternal ito. Dapat ang teachers natin ay handang-handa. Kung anong na-release ninyo, yun ang magiging ma-receive ng inyong mga estudyante. You become one of the foundation of their eternal life. Hopefully, you do your best. Just like me, I did my best. I did my extra mile. I did excellently in teaching. Kaya lahat ng halos ng aking mga estudyante ay bumabalik sa akin at nagpapasalamat. Pag lousy ka na teacher, gaganunin ka nila forever. Pero pag yung the best, ako nasa college ako, yung hindi nila makalimutan, mag-start ako ng aking laboratory kasi mahaba ang aking pagtuturo. I gave them candies. Mami, hindi kita makalimutan kasi laging bagong candy binigay mo sa akin. Yan lang, simple lang, pero anong klaseng teacher ka? Because teaching is actually relationship. Ito talagang why si Jesus, teaching talaga. Ang ability na binigay niya sa bawat isa sa atin, nasa inyo kung i-develop nyo yan. By develop nyo, you go beyond. Can you imagine, you can have a friend all over the countries, India, lahat-lahat ng mga taga ibang bansa. Natutuwa ka, it's all because of the teaching. Communication, kasi kasama na yan. If you are a good communicator, you can relate to many people. At yun ang gusto ng Lord, upang ma-relate ka niya sa buong mundo. Pinakamayaman kang tao. Saan mo kinuha ang kayamanan mo? Good communicator. Come on, give him a clap of it. Jesus must be your teacher, guide. Is the source. Depende sa inyo, connection sa Kanya, kung paano naman kayo maging the best. Siya kasi ang the best, hindi tayo. But, kapag tayo nakakonect sa source ng the best, of course, what do you expect? You can have an excellent result. Hindi man perfect, but excellent result. Wala pa tayong mga programa dito na hindi excellent because I see to it talaga na well-prepared ito bago ito isagawa. At lahat ng dito mga teachers, kung saan man kayo, medyo nag-wild kayo dyan dahil wala nakatingin sa inyo, you can always come back to the Lord because God, our God is not a condemning God. Shall all bow down our heads, Father? We pray for our partners all over the world, wherever they are. Touch them, move their hearts, Lord, to promote your kingdom here in Mindanao, Philippines. Somewhere here in our South Cotabato, to spread the good news of salvation, the gospel, the power of gospel unto salvation by the Lord Jesus Christ. And to give them foundation, Lord, of what is to come in their lives. Thank you, Lord. The money, the monetary help and prayers and support in terms of their effort and teaching will be combined together to be resulting to a big and powerful group of children that they will grow up in the knowledge of the kingdom of God, and they shall not depart from your knowledge because it is very eternal. We're so excited, Lord. As much as 500 we could reach out with the help of these teachers and assistant teachers, we can make it by grace. And thank you for all our eagles who are supporting this. They will just be touched by you and moved by you, and all others that they can spread their wings to the right, to the left, Lord, to extend and increase our capacity to multiply in Jesus' name. Everybody say amen. Show the faces of our teachers. Oh, wave. Your hands must be lifted up and wave your hands. Hello, world. 안녕하세요.
Sawadee ka. Alright. Okay. Mabuhay ang Pilipinas. Amen. BBS 2023 VCL. Yay! Tumayo kayo lahat! Mag-wave kayo! I would like to say thank you, teachers. I know your life will never be the same again. Thank you, Tin and Shin and Shinalyn, Lady. Okay. Yung mga datihan natin, si CJ, at yung mga nakarinig dyan ng mga datihan, saan na kayo, mabuhay kayo, you were going to be resurrected. Say bye-bye!